Panginoon. Hallelujah. At we can gather and study your word, and thank you that everyone is present, safe and secure, and we are healthy and strong, oh Father God, and we will receive revelation knowledge from the Holy Spirit, our teacher, and even your anointing on Pastor Marie to share your word with revelation knowledge. Give you thanks, Father, for everyone watching, even on Facebook Live, oh Father. Give you praise in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Pastor, telepono ka. Turn off ko yung sound. So, kumusta ang bawat isa? Blessed. Blessed forevermore. Amen. Praise the Lord. Buti kayo. Hindi. Blooming si Pastora ngayon. Na-allergy nga. Salamat sa Panginoon. Amen. Allergy po kayo sa lamig. Hindi, nagkaroon ako ng skin allergy no nasa Pilipinas ako. So anyway, ano ba ang lesson natin ngayon? Are you ready for our lesson for today? Amen. Ang mensahe po natin is, when the world says, who is the Lord? Ha? Ito ba ay common na ano natin, na-encounter natin na maraming tao nagsasabi, sino ba Panginoon? Ha? Sino ba sinasabi niyong Panginoon? So, pag-usapan natin ito. Sa Exodus 5:2, ang sabi dyan, and Pharaoh said, sino ba yung Pharaoh? Siya yung ruler ng Egypt, no? And Pharaoh said, who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? No? Ay, sino ba tong Panginoon na to na susundin ko yung salita niya, palayain ng Israel? Kasi ang sabi ng Panginoon, let my people go. Sabi niya, sino ba ang Diyos? So pag narinig natin yung sino ba ang Diyos, ano ibig sabihin nun? Sinabi naman niya, I do not know the Lord. Kaya nga tinatanong niya, who is the Lord? Dahil hindi niya kilala ang Lord. Neither will I let Israel go. Naalala ko nung nagtuturo ako sa UE, meron ako isang co-teacher. Binigyan ko nung parang small booklet yung tungkol sa the way to know God, no? Para share ako ng gospel. Nagalit sa akin eh. Sabi, bakit? Tingin mo ba hindi ko kilala ang Diyos? Sabi niya nga, di ba usually ganyan ang mga tao. So meron tayong tatlong bagay na pag-aaralan ngayon when the world says, who is the Lord? No? Sabi ng Pharaoh, who is the Lord? No, okay, meron akong tanong sa inyo. Fill in the blanks. Nung sinabi ng Pharaoh, who is the Lord, Pharaoh wasn't seeking information. Tama ba kayo doon? Hindi naman talaga niya gustong malaman ang tungkol sa Diyos. But he was expressing blank. Ano yung ina-express niya? Sino ba ang Diyos? Bakit ko siya susundin? Diba? Kasi iba yung who is the Lord na gusto mong malaman, sino ba talaga, pero ang Pharaoh, alam natin, hindi siya after sa makilala ang Diyos o information. He's proud, yeah, he's expressing his pride. Ano pa? Ha? Well, gusto kong he is expressing defiance. Ano yung defiance? Hindi ako magpapasakop. No? Hindi ako magpapasakot. Kinakakalabanin niya ang Diyos. Kasi, sabi niya, bakit ko susundin ang Diyos? So, defiant siya. No? Kaya ang unang, di ba sabi ko, tatlong bagay ang pag-aaralan natin ngayon. Number one is, the arrogance of unbelief. Kaya yung tama yung sinabi ni Agnes, yung proud. Proud siya, no? Yung defiance niya, pinapakita na siya ay proud, siya ay hard, no? Matigas ang loob niya, at siya ay self-sufficient, hindi ko kailangan ng Diyos, at spiritually blind. So, yan ang nakikita natin karamihan sa mga tao pag sinabi nila na, yung kilala ko na ang Diyos, bakit pa? So, sabi ko nga sa inyo, one time nag-street evangelism kami,
Tapos set up kami ng aming mga microphone sa isang barangay sa neighborhood namin sa Novaliches. Biglang may dumating na parang maskuladong mama. Sabi niya, sino leader ng grupo nyo? Sabi, sino leader ng grupong to? Di yung mga kasama ko naman, tinuro ako, sabi niya, siya yung pastora namin. Sabi sa akin nung mamang maskulado, alam mo yung ginagawa mo mali eh. Sabi niya ganyan. Sa iyo. Sabi sa akin, yung ginagawa mo mali. Kasi yung mga tao dito, kilala na ang Diyos. Dapat doon ka pumunta sa mga ita, sa mga tribo, kung saan, doon. Sabi niya kasi dito, kilala na namin si Jesus, kilala na ang Diyos dito. Sabi ko naman sa kanya, maraming salamat ho kung ganun. Dahil hindi na ako mahihirapang ipakilala sa inyo si Kristo. Dahil kilala niyo na pala. But it was more defiance na, ba't ka pa nanggugulo dito sa barangay namin? So yun yung feeling ng Pharaoh. Hindi naman siya after na makilala ang Diyos eh. Gusto niya ipakita yung defiance niya. So the spirit of Pharaoh, do you agree, is alive today? Itong espiritu ng Pharaoh na to, yung espiritu ng defiance na yan sa Diyos, it's still alive today. You know how it is alive today when people say, example, ano sinasabi ng mga tao? I'll give you 3 things. I don't need God. I run my own life. Who is God to tell me what to do? Di ba? Naririnig natin yan eh. Who is this? God. Oh, I don't need God. I run my life. Yan, yung espiritu pa rin yan ng Pharaoh. Kahit na nga yung mga matatanda na sa atin, yung mga, nagsishare ako sa lola ko, kung saan sa kanino. So, madalas yung sinasabi ng mga tao, naalala ko rin yung aking friend nung college, nag-meet kami, hi, hello, ganyan, tapos, nag-share ako sa kanya. Dahil syempre, keep in touch. Ano ba nangyayari sa inyo? So, shinare ko yung tungkol sa Panginoon. Sabi niya, sabi niya, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Yung mga nagsasalita ng ganyan, yung mga walang kakayahan sa sarili nila. Gusto nila na kailangan nila ang Diyos dahil wala silang kakayahan sa sarili nila. Imagine mo yun. Oo, dahil syempre, itong kaibigan ko to, may kaya sa buhay, matalino, di ba? So, parang, hindi ko kailangan ng Diyos. Enough na sa akin yung, at least may pananampalataya Is it tayo. also safe to say that just like the Greek, it's foolishness. Oh, yeah, yes, oo. Kasi totoo naman They yun. know God, Well, it's foolishness. yes. To be unbeliever. Yes, oo. Kaya nga, yun yung espiritu ng Pharaoh. And then, naturally, pagka ganyan, yung puso ng tao ay proud, sinful, hardened. No? Proud, kahit ang Diyos nga, niyayabangan natin. Tapos sinful, pero hindi natin yan tinatanggap. Kahit na proud tayo, sinful and hardened, hindi naman natin inaamin yan. Pero sa pananalita natin, andun sa mga reaksyon natin, sa mga salita ng Diyos, nakikita yan. So yun ang una na pag-aralan natin, the arrogance of unbelief, no? Pagka ang tao hindi nananampalataya sa Diyos, may arrogance doon. Kasi, may tanong ako. Yung mga na gusto mo, mag-share ka lang ng, bibigyan mo lang ng i-text mo or something. Parang na-offend sila na... na-offend sila kasi they don't like the idea na parang pinapalabas mo sa kanila na they don't know something, mas marunong ka. Katulad yung sinabi ako, binigyan ko ng the way to know God na-offend sa akin. Bakit? Hindi ko ba kilala ang Diyos? Ano ba sa tingin mo? Ganyan. So yun nga, ganun. Proud din sila. Yes, because of yung pride talaga, yung defiance nandun. Proud, sinful, and hardened. Pero syempre, ayaw aminin ng tao yan. Pero yun ang katotohanan nun. And then, sabi niya, who is the Lord that I should obey Him? That I should obey Him. Sino tong Diyos na to? Para sumunod ako sa Kanya. Ano ibig sabihin yan? No? Kumbaga, hinihimay-himay natin yung sinabi ng Pharaoh para maintindihan natin. So,
Fill in the blanks na naman para may participation tayo. Pharaoh challenges not only God's identity. Kasi sabi niya, who is the Lord? So, challenge niya yung identity ng Panginoon, di ba? Because of his unbelief. But also his, ano pa to? That I should obey his word o his voice. Ano ang challenge niya dyan? Authority. Yes, definitely. Authority. Kasi ikaw, ang tao, sumusunod lang sa kung sino ang may otoridad sa kanila, di ba? Bakit tayo sumusunod sa batas, sa traffic rules? Kasi may otoridad yan sa atin. We are under the law. So, kayong sabi niya, who is the Lord, who is God, that I should obey Him, challenge niya identity ng Diyos, at ngayon naman, yung authority niya. So, number 2, the authority Isa of pa. God's word. The Pharaoh is the most powerful person at the time. Oo, yeah. Parang yung sa Siyang White- hari, oo. Parang sa ngayon, United States, the most powerful Yes, oo. nation. So, definitely, hindi ako, bakit ako susunod? Ako na nga ang pinakamataas na authority rito. So, para sa kanya, siya pinakamataas. Walang Yeah. dapat siyang sundin o sundan. So, ito ngayon, challenge niya yung identity ng Panginoon, ngayon naman yung authority niya. No? At madalas din, yung espiritu ng Pharaoh, ganyan din, challenge ang authority ng salita ng Diyos. So, when it comes to the authority of God's word is not a suggestion. Yung mga sinabi ng Lord, you must be born again. Is it a suggestion? Hindi yung suggestion, kaya nga you must Di ba? So, ang salita ng Diyos, hindi yan suggestion sa atin na parang, pag sinabi mo kasing suggestion, you may or may not. You may or may not do it. Suggestion lang yan Pero, what it is that it is a sovereign, what? Blank. Sovereign, what? Will. Sovereign will? Ano pa? It's a sovereign command. Nung sinabi ng Panginoon na, let my people go, that is sovereign. Pag sinabi mong sovereign, there is the authority and the power of God behind His word. Kaya pag tayo ay nakakabasa at naririnig natin ang salita ng Diyos, dapat nating unawain na mas mataas ba ang Diyos sa atin? Yes. Mas mataas ang Diyos sa atin, siya ang lumalang sa atin. Therefore, yung salita niya, mas mataas din kaysa sa atin. Amen. Amen? So, hindi natin dapat na suwayin o suwagin ang salita ng Diyos like what the Pharaoh was doing. Dinidefy niya Kasi bakit? Ako authority dito Tapos ngayon may mag-uutos sa akin. Diba? This is my life. Yung sabi ganyan, I am the captain of my soul. Di ba? Sabi nung Invictus. So anyway, ayan ang dapat nating maintindihan. Ngayon, di ba? Pharaoh asked, why should I obey? Bakit ako susunod sa iyo? Paano sumagot ang Diyos? Through Moses. Through Moses? What? Paano niya sinagot ang Pharaoh direkta? Paano? Ano nakita nating response ng Panginoon sa defiance ng Pharaoh? Kung natatandaan natin yung mga I'm the Lord your God. Oo nga, how, why? Kaya, God answers through. Number 1, through the plagues. Dumating yung mga salot. Okay, dinidefy mo ko, tinatanong mo kung sino ako, no? Proud ka, arrogant ka, defiant ka, hardened ang puso mo, no? Anong sagot ng Lord? Plagues. 10 plagues. Pinadala niya. Talagang dumating ang plagues, no? Kaya wag tayong magtaka kumisan yung mga defiance natin. If not for the mercies of God and if not because we are now under the grace, no? May dadating at may dadating. Sasagot at sasagot ang Panginoon I mean, meron ako napanood sa YouTube, yung mga tao na nag-defy sa Panginoon, nag-mock sa Panginoon. Alam mo sa mga celebrities kung sino yan? Yung Beatles, si John Lennon, si Lady Gaga, si Madonna, no? Lahat yan, kahit sino, of course, marami kayong maisip na tao dyan. God answers through the plagues, no?
pinapakita ng Diyos yung authority niya, di ba? Pinapakita niya kung sino siya. Pangalawa, through the judgments. No? Dumating yung angel of death, dumating yung pagsagot ng Panginoon sa defiance. Ano pa? Of course, sumagot din ng Panginoon through the deliverance of Israel. Tubig. Sige, mag-ano lang tayo. So, una, nagpadala ng plague, mga salot. Pangalawa, nagkaroon ng judgment. Pero pinakita pa rin ng Panginoon, walang makakahadlang sa Kanya. Doon sa sinabi niyang, let my people go, because nagkaroon ng deliverance. Di ba? Di ba? Naintindihan niyo? So, and then, dumating yung Red Sea. Red Sea. Ano ba nangyari sa Red Sea? Di ba lahat ng mga sundalo, lahat sila ay kinain ng Red Sea, samantalang ang mga Israelita ay nakatawid ng matagumpay. So, ano sinasabi dyan? Ganyan sumagot ang Panginoon, and at huling-huli, collapse of Egypt's power. Nagkaroon ba ng collapse of Egypt's power? Yung dating world power na Egypt ay nag-collapse. Kasi sino ba ang mas mataas sa lahat? Ang Diyos. Kaya pagka sinabi mo na sino ang Diyos, bakit ako susunod sa Kanya, sasagot talaga ang Panginoon eh. Kaya alam mo, tayo, nandito tayo para makilala ang Panginoon at magpakumbaba tayo sa Kanya. Kasi makikita ng tao kung sino ang Panginoon. I mean, totoo yan. No? We cannot overemphasize it. Anybody in history, pag binasa niyo yung history, people who mocked the Lord, sumagot ang Panginoon sa kanila. Kasi, sabi ng Panginoon, God is not mocked. What you sow, you reap. So, the Pharaoh sowed defiance, sowed unbelief, sowed mockery before the Lord. So, ito yung mga nangyari. No? Just ba ang Panginoon? Oo naman, just ang Panginoon. Kasi sabi niya, no one can mock Him and not suffer the consequence of mockery. Alam natin yan. So, God's word still carries authority today. Naniniwala ba kayo dyan? Ha? Hindi lang nung panahon ng Pharaoh, nung time ng nakita natin plagues, judgments, kung ano-ano nangyari. Hanggang ngayon ba may otoridad pa rin sa salita ng Diyos? Of course, He doesn't change. Heaven and earth shall pass away, but His word shall abide forever. And the authority behind His word will abide forever. May mga salita na wala nang saysay. Diba? Dahil nilipasan na ng panahon. Yung mga salita nung araw, wala na yung saysay. Pero ngayon, diba? Kasi sabi nga ni Voltaire nung panahon, yung panahon ng si Voltaire, nabuhay siya during the Dark Ages eh. Sabi niya, 100 years from now and the Bible is no more. Sabi niya, yung Biblia, mawawala na yan. Sabi niya ganyan. He was a French philosopher. At parang totoo nga kasi nandun yung Dark Ages eh. No? Silent. Oo, tsaka lahat madilim. Kumbaga, ang buhay. Pero, mananatili bang ganun? Hindi, ang salita ng Diyos buhay eh. Dumating yung period na tinatawag na Renaissance period. Nagkaroon uli ng buhay lahat. At alam nyo, yung bahay ni Voltaire, alam nyo ba, ay naging printing press ng mga Bibles. And then, yung mga sinulat ni Voltaire, nasaan na? Nandun na sa mga archives. Wala nang bumabasa. Pero ang Biblia, meron pa ba nagbabasa ng Biblia? Of course, it remains to be the #1 bestseller in the world until today. Until now. Kaya God's Word still carries authority today. Salamat sa Panginoon. So, Sabi naman niya, heaven and earth shall pass by my word. yes. So, kaya
Saan may authority ang salita ng Diyos? Number one, marami pa to, pero pwede nyo isipin. Bibigyan ko lang kayo ng 4. Over our choices. Yung mga desisyon natin, dapat maapektuhan ng salita ng Diyos. No? Yung mga desisyon natin sa buhay, ayon sa salita ng Diyos, bago ka mag-asawa, magdasal ka, bago ka pumasok sa business, magdasal ka, bago ka, kung ano man ang gagawin mo, magdasal tayo kasi andun ang salita ng Diyos eh. At ang salita ng Diyos ang tutulong sa atin para magkaroon ng kaliwanagan. Saan pa? Over our priorities. Ano ba priority natin? Alam mo, sa atin, in the Western culture and understanding, meron tayong priorities. Pero sa Hebrew understanding, walang priorities, walang plural na priorities, kasi isa lang ang priority. Sino yun? Ang Diyos. Kaya seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. In other words, pagdating sa Hebrew understanding, there is only one priority. And who is that priority? Ang Diyos. So, hindi mo pwedeng ihanay ang Diyos doon sa mga bagay na gagawin mo ngayon. Bawa, maglalaba ako ngayon, magluluto ako ngayon, yan yung mga priority ko ngayon, tapos isisingit ko ang Diyos doon. Hindi ganun. Dapat ang Diyos lagi ang una. No? Make God first in your life. Kaya sinasabi dito, yung authority ng Diyos, ng kanyang salita, dapat naapektuhan yung mga priority natin. Ano ba priority natin? Ang priority talaga natin, ang Diyos. God first nga eh. Ano susunod doon? Siyempre yung pamilya natin. Tapos, isang nagsalita. Ano ba dapat unahin? Magsimba o magtrabaho? Ha? Hindi, honestly, anong dapat unahin? Magsimba o magtrabaho? Magsisimba siya. Magsimba ka, tapos sabi mo, paano pag nagsimba ko, wala akong kita ngayong araw na to. O so, ikaw ba magbibigay ng pampagastos ko ngayon? Di ba? So, alam nyo, yan ang mga bagay na medyo tricky, no? It depends on how you hear from the Lord. Pero syempre, unahin mo yung kung talagang kailangan mo magtrabaho, syempre unahin mo yung trabaho mo. Pero kasi ang pinag-uusapan natin yung pinakasimbahan and work, magkaiba naman yon. Iba naman ang simbahan sa Diyos. Ang Diyos talaga, siya ang buhay na sinasamba natin. Of course, sa simbahan, what do? We have our fellowship, our services and everything. Pero mahalaga, maintindihan mo, ano ba sinasabi sa iyo ng Panginoon, no? Na gawin mo. Of course, may mga tao na bold na magsabi na hindi po ako kung pwede, wag akong magtrabaho pag araw ng linggo kasi ganito, ganyan. Yung priority mo. Like for instance, meron akong kilalang nurse, hindi siya Christian. Pero every time na mag-apply siya ng trabaho sa ospital, sinasabi niya kagad to eh. Sabi niya, I will not participate on abortion because I believe in the sanctity of life. So, kung tanggapin ka ng ospital o hindi ka tanggapin, you made a choice, no? So, pero sasabihin mo yung conviction mo kesa yung labag sa kalooban mo yon, pero dahil nangingibabaw sa iyo ang trabaho, isa-sacrifice mo yung conviction mo. Now, we are not here to judge kasi let it be a personal dialogue between the person and the Lord Himself. Diba? Yun ang tuturuan kanya at bibigyan kanya ng pagkakataon at pamamaraan paano mo maisagawa yung pananampalataya mo without, sacrificing, not working at all. Saan pa? Over our identity. Sino ba tayo? Diba tayo ay anak ng Diyos? Tayo ay nananampalataya kay Kristo. Tayo ay kailangan ang salita ng Diyos nandiyan sa identity mo. Kaya nga nung sinabi ng Pharaoh, who is the Lord that I should obey Him? So pinakilala ng Diyos yung identity niya eh. Tayo naman, minsan nga, nahiya pa tayong sabihin na Christian tayo eh. Diba? Minsan nahiya tayo, ayaw nating pero no, God's word should
have authority over our identity. Number one kasi, you are a child of God first before you are a husband, before you are a wife, before you are a worker, before you are an employee. Luke says that, ano yung sinasabi na yung anak mo at saka yung ano mo, na mas mahal mo sa akin, hindi kita kilala. Yung parang sabi niya Ano yung ganyan, sinabi I love your If you love your sons and your daughter more than me, you are not worthy my disciple. to be my disciple. Pero ang ibig sabihin lang nito ay ganito, hayaan mo na ang salita ng Diyos ang magpatatag, magpalakas ng iyong identity. Hindi yung approval ng tao, hindi yung sinasabi ng tao. Yung mga iba dahil sa bashing, di ba, nag-commit ng suicide, nag-commit ng ganito. Kasi hinayaan na, of course, we're not, again, passing judgment. Yung iba may mga sakit, may mga ano. But what we are saying is, pag alam mo, you know who you are, that you are a child of God first, before you are anything. Hindi, meron kasi namin dahil sa merong word di ko naintindihan. Ano yun? Meron kasi namin dahil sa blank, hindi ko naintindihan yung word na yun. Hindi ko naman, yung konteksto. Basta ang inaano ko lang ho is, kailangan makita natin yung kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga choices, sa ating priorities, sa ating identity, and lastly, sa ating future. Kasi, ngayon pa lamang, maraming na nga tayong kaba tungkol sa future di ba? Pero hindi hayaan mo ang salita ng Diyos ang magdikta kung ano ang future natin. Di ba yung lagi natin sinasabi, I don't know what the future holds, but I know who holds my future. So, hayaan mo ang salita ng Diyos yun. Huwag kang matakot sa kinabukasan. Kasi may kapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating future. So, fill in the blanks again. Obedience is the pathway to blank. Disobedience is the pathway to blank. Ang pagsunod sa salita ng Diyos, yan ang daan tungo saan? Papala. Pagpapala, ang disobedience is freedom. Freedom, of course, is yung hindi ka nakatali kahit saan. Pagka sumusunod tayo sa salita ng Diyos, meron tayong freedom. Kahit na financial freedom, kahit na physical freedom, and everything, pagsunod sa salita ng Diyos, ang susi para meron tayong kalayaan. Otherwise, pasinin natin, pinag-uusapan natin to, bondage ng Israel sa Egypt. Di ba? Sila ay alipin ng Egypt, ng Ehipto for 400 some years na sila ay alipin. Pero yung pagsunod lang nila sa salita ng Diyos, yun ang naging daan para magkaroon sila ng kalayaan. Kaya kung ano man yung burden at bondage natin sa oras na to, isa lang ang daan papunta sa kalayaan. Sundin natin ang salita ng Diyos. Sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi pag hindi natin sinunod ang salita ng Diyos, of course, ano naman yon? Pathway to destruction. Katulad ng nangyari sa Egypt, sa Pharaoh. No? Kaya, sabi nga, there is a way that seems right to a man, but the end of it is death or destruction. Akala mo, tama pero mali pala. Pero yung pala itong kahihinatnan. Pero kung, di ba na-share ko nga minsan sabi ko minsan nagdadasal ako sa Panginoon, nagdasal ako, tapos meron pang hindi nangyaring hindi maganda. Sabi ko, Lord, di ba nagdasal naman ako? Bakit nangyari pa to? Sabi ng Lord, lalo na kung di ka pa nagdasal. Kung nagdasal ka na, meron pa nangyaring hindi maganda, lalo na kung di ka pa magdadasal. Kaya magdasal pa rin tayo dahil yung dasal na yon, nang kahit na anong gawin ng kaaway, andun pa rin yung protection ng Panginoon sa bandang huli. Amen? So, mahalaga. Pag may tanong kayo, well, we will handle them. So, ano sabi niya? Who is the Lord? Tignan niya yung unbelief niya. Tapos, that I should obey Him.
yung authority ng salita ng Diyos. Ngayon naman, I do not know the Lord. Sabi niya, hindi ko makilala yung Diyos na yan eh. So, fill in the blank. Pero didn't know God. Pharaoh didn't know God, but he blank. But he... Hindi mo kilala ang Diyos, pero Natakot din siya. ano mangyayari? Ha? Yung mga hindi nakakilala ng Diyos, isang araw, ano mangyayari? We would die. Makikilala mo. But he would. Bet he would. Hindi mo kilala ngayon ng Diyos, isang araw, makikilala mo. Hindi ka naniniwala sa impyerno ngayon, isang araw, pag doon ka napunta, maniniwala ka. So it's too late. It's too late. Di ba? Yan yung sinasabi. Yung mga ginagawa natin ngayon, isang araw, makikilala natin ang Diyos. Every tongue will confess, every knee shall bow that Jesus is Lord. Dadating yan. Maaaring, pag dumating yung time na yan, isang malaking kalungkutan para sa iyo o magiging isang kagalakan. Pag buhay ka pa, nakilala mo na si Kristo, lamang ang tagapagligtas mo, kasiyahan yan. Pero kung ayaw mong tanggapin ngayon yan at magising ka, pag isang araw na nasa lugar ka na ng impyernong tinatawag, dahil hindi ka naniniwala sa impyerno, di doon ka dumating, sabihin mo, sana naniwala ako doon. O kaya dumating yung rapture, naiwang ka, sabi mo, sana naniwala na ako nung nag-share si Agnes sa akin. Na sana naniwala na ako. Kaya sabi ko nga, ang mama ko, nung napakinggan yung tungkol sa rapture, sa totoo lang, sinulatan kami gumawa ang mama ko ng sulat, isa-isa. Sabi, pag dumating yung time na yun at wala na ako, wag niyong tatanggapin ang mark of the beast. Kasi, bakit? Dahil concern ang mama ko sa amin na wag kayong wag kayong magkamali dun sa oras na yon. Kung hindi mo tatanggapin ngayon, dumating ka doon, at least wag mo tanggapin yung mark of the beast. So anyway, ang point dito, ayaw ka magpailalim sa Diyos, ayaw ka sumunod sa Diyos, isang araw mapipilitan ka. Isang araw mangyayari sa iyo yun. Bakit? Kasi nga, God is not mocked. No, lahat ng ginagawa natin yan, merong consequence. So, mas mabuti pa na mag-surrender na lang tayo sa Panginoon, although may doubt sa atin, kaya sabi, ay, hindi ako naniniwala dyan. Mabuti pang mag-surrender ka ng may doubt yung puso mo kasi God will slowly but surely remove the doubt through His Word and through His grace. Kesa naman openly defiant tayo na ayaw nating makinig. So, ito, number 3, the actions by which God reveals Himself. So, ito yung pangatlo na dapat natin, na may gagawin ng Diyos kung saan mapipilitan tayong kilalanin na siya nga ay Diyos. Amen? Sabi nga, diba, hindi ako naniniwala sa himala. Maniniwala ka pag nangailangan ka ng himala. Pag meron kang sitwasyon na kailangan kong ang intervention ng Panginoon, yun ang mahirap, no? Hindi natin, ayokong kilalanin ng Diyos, but isang araw, kahit ayaw mo, makikilala mo ang Diyos. Amen? So, God reveals Himself, of course, through His actions. Ganun ang Panginoon eh. Di ba, nakita natin, Pharaoh, you are defying my authority. Paano sumagot ang Diyos? Through the plagues, through the judgments, di ba? At yung deliverance pa rin, the Red Sea, and then, yun nga, collapse of the power of Egypt. Ganon sumagot ang Panginoon. So, through His actions, number 1, He breaks Egypt's pride. Kasi napaka-proud ng Egypt dahil sa Pharaoh eh. Sila ang world power noon. Parang sila ang Amerika nung araw. No? Sila ang lahat bow sa Egypt. No? Pero, binrek ng Lord yung pride ng Egypt eh. Kahit na ngayon, hindi na nakabalik ang Egypt sa pagiging world power. Di ba? Number 2, how did God act? He rescues His people. Walang makakahinder sa plano ng Diyos. Ano ba plano ng Diyos? I-rescue yung mga tao mula sa bondage. Napigilan ba yun ng Pharaoh? Hindi.
through God's actions. And number 3, He displays His glory to the nations. Nakilala ang pangalan ng Diyos. At ngayon din sa atin, as we follow the Lord, as we submit ourselves to the Word of God, people will know the Lord through us. No, makikita ng tao kung sino talaga ang Diyos. So, ano yung nakita natin dito, no? Sa pag-aaral natin, when the world asks, who is the Lord? God answers with His works. Kumbaga, tingnan natin, how will God work? How will God act? No? Pag tinanong mo, Lord, sino ba kayo? Minsan talaga, alam mo, naalala ko yung mga actions ng Panginoon kung paano. Minsan, may padadala siyang tao para gawin yung iniisip mong gusto mong gawin ng Panginoon sa'yo. Like, naalala ko yung testimony ng isang newlywed sila. Nagpunta sila sa isang, nag-honeymoon sila sa isang beach, no? Tapos, nandun sila, yung asawa niya, sabi, yung babae nandun na sa parang pampang sa shore. Sabi ng asawa niya, one more dip. Gusto pa raw niyang ulit lumubog sa tubig. Tapos, kinakaway-kawayan pa niya yung asawa niya. Newlywed sila. Tapos, biglang nakita na lang niya na nag-dip nga yung asawa niya. Sabi, ilang minuto lang daw. Di ba, dapat, doon dumaan ng 3 minutes, hindi pa umaahon. 5 minutes, wala pa. So, nagpapanik na siya. Hanggang 10 minutes, wala pa. So, tumawag na siya ng you cannot be under, wala ka namang gear, no? So, tumawag na siya ng hinahanap, di na makita. Tapos nandun na siya, dinala uli siya doon sa pinaka-hotel room niya. Sabi niya, Lord, I need you to hug me right now. I need you to be present right now. Sabi niya, kasi nagbe-break apart na siya. Sabi niya, Lord, I cannot handle this anymore. I need you. Alam mo, biglang may kumatok doon sa sa pintuan niya. Alam mo kung sino yun? Yung nagki-clean na mga cleaning lady who happens to be a Christian. Chambermaid. Oo, yung mga chambermaid na yun. Tapos sabi ng babaeng ito, the Lord just led me to your room to hug you, to just comfort you today. Hindi naman alam ng babae yung nangyayari, no? So, ibig sabihin, when we need the Lord, He comes to us with His works, not only with His word, but even with His works. Kaya, ito yung dapat nating maunawaan lagi. God is able. No? May kakayahan ng Panginoon. So, when the enemy questions God's authority over your life, tutulungan ka ba ng Diyos? O may gagawin ba ang Panginoon sa iyo? Tingnan mo, ano na nangyari sa buhay mo? Mukha ka na lang kawawa ngayon. God answers with His blank demonstrated in your life. What will God demonstrate in your life? His Power. His power, definitely. His power. The more the enemy questions God's authority over us, the more God displays His power. The more. Pag sinabi, when the world says no, God comes with His yes. Sabi na hindi mangyayari yan. Imposible yan, ganun. God comes through with His power. Ganun ang Panginoon. Kaya kahit na nangyayari sa buhay natin, lahat may mga nagko-question tungkol sa otoridad ng Panginoon sa atin. Ano bang saysay ng ikaw naging Kristiyano ka, ano pa ang saysay na ikaw ay naging anak ng Diyos. Ano yan? No? But God is there to display His power with us. So, ano yung pinag-aralan natin ngayon? When the world says who is the Lord, pinag-aralan natin the arrogance of unbelief. The unbelief is all about arrogance against God. Parang mas magaling ka pa sa Diyos, mas matalino ka pa sa Diyos, mas kaya mong ihawakan ng buhay mo, mas kaya mong dalhin ang sarili mo. No. Yeah, yung self-sufficiency mo. But unbelief is all about pride and arrogance. Number 2, the authority of God's word. No,
Pag nagsalita ang Diyos, it's not a suggestion. It is a command. No, salita ng Panginoon yan. Hindi niya sinasabing, ano ba, susundin mo ba ako? O please naman, sumunod na kayo sa akin. Hindi ganun. You must be born Hindi ganun ang Panginoon. Ano ba? Mababawasan ang pagiging Diyos ko pag hindi kayo sumagot sa akin. Pag hindi kayo sumunod sa akin, mababawasan ba ang Panginoon? Hindi. Hindi mababawasan ng Lord. No? Number 3, the actions by which God reveals Himself. Yung tatlong A, arrogance, authority, actions. No? Importante, maintindihan natin yan. Naintindihan ba natin? Yan, tatlong yan so far? And, eto na. Last natin to. Pharaoh's question was rebellion. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, when the Pharaoh asked who is the Lord that I should obey him, it was defiance. It was rebellion against God. But God turned the Pharaoh's rebellion into something else. Ano sa tingin nyo? Doon sa ginawa niya, sa salita niya, sa mga actions niya, ano ang ginawa ng Panginoon? Ha? Sagutin nyo. Pharaoh's question was rebellion. Naintindihan natin yon. Defiance. Sino ba itong Diyos? Rebelde siya sa Panginoon. Pero tinar ng Panginoon yung rebellion into, ano sa tingin nyo? Kasi may Submission. into revelation. Revelation. Revelation of who He is. Di ba? Ganun yun eh. Nagre-rebelde ka, anong sagot ng Panginoon sa iyo? Marireveal niya sa iyo, di ba? Sabi nga, God reveals Himself through His word and through His works, through His actions. No? Anong ni-reveal ng Panginoon, ng Diyos, Panginoong Diyos sa Pharaoh? Number 1, He is the Lord. Kasi sabi niya, who is the Lord? Well, I am the Lord. You know? Tinatanong mo kung sino ako bilang Diyos. Ako ang Diyos. Yun. Di ba? Minsan yung yung mga magulang ganyan eh. Sabi, bakit kailangan mo sundin yung magulang mo? Kasi dahil sila yung magulang, di ba? Because I am your father, I am your mother. Yung lagi sinatanong ni Sister Mila, what is your name? Kasi sabi niya, daw yun, bakit yung kapitbahay natin nakakapag-ganto, kunwari nakakapag-sleepover, ba't ako hindi ako makapag-sleepover? Kaya ang tanong, what is your name? Kasi kung yung name mo, yung kapitbahay, dapat doon ka nakatira. Pwede ka mag-sleepover. Pero dahil ikaw dito ka, ito pangalan mo, hindi ka pwede. Ganon din yung sinasabi ko dun sa mga bata. Bakit hindi pwede? So, ni-reveal ng Lord sa kanya, you are not God, I am God. You are not the Lord, I am the Lord. Amen? He is the Lord. Number 2, His word must be obeyed. Kasi ang daming palusot ng Pharaoh eh. Ganito, ganyan, ganun. Ang dami niyang ginawa para wag niyang Yung bilog. And, ano pa yung ni-reveal niya? Natatandaan niyo ba yung istorya ng Exodus? Natatandaan niyo ba yung istorya kung paano nakalaya ang mga Israelita? Hanggang nakarating sila ng Red Sea, hanggang nakarating sila ng wilderness, di ba? His power will be known. Sabi ko nga, the Pharaoh doesn't know God. He doesn't want to know God. But there came a point where he was forced to know God. No? And his power will be known. Ni-reveal ng Lord kung sino ang may power, di ba? Sabi ng Lord kay Moses, ilapag mo dyan yung tungkod mo. Naging ahas. Sabi naman ng Pharaoh, asan yung magician dyan? Lapag nyo rin yung nyo. Yung inyong mga tungkod, naging rin. Snake. Naging snake din. Pero eventually, kung ano man meron yung mga magician is no match with the Lord. He is all-powerful. Amen? Amen. And lastly, His people will be delivered. Yan ang revelation ng Panginoon. Ayaw mo, I will not let your people go.
eventually, ano nangyari? The people of Israel were delivered. So, ito yung mensahe natin na regardless of what the world is saying, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating pagsunod sa Panginoon, sa pagkilala sa Kanya. Amen. No? Minsan, iniisip mo, ano na ba nangyayari sa mundo? Bakit ganito? Bakit parang wala na ba Diyos ngayon ng mundo? No? Pero, eventually, everything will just know, and everyone will just know that Jesus is the Lord, that God is still the one on the throne. Kaya importante po yan. Praise the Lord. Meron ba kayong tanong sa ating pinag-aralan ngayon? Ano yung pag-aralan natin? When the world says, who is the Lord? Pag meron nagtanong sa inyo, who is the Lord? At nakita nyo, defiant. Oh, alam nyo, yung co-teacher ko na nagalit sa akin dahil na-insulto siya nung binigyan ko siya ng The Way to Know God, nag-share ako sa kanya. One day, na ano na lang, nung bumalik ako ng Pilipinas, Kristiyano na rin. Alam niyo kung paano? Ano rin siya, accountant din siya, nagtuturo din siya sa UE, pero one day, iniwan niya yung pagiging accountant niya. Bumili siya ng sarili niyang small building, 2-story building sa baba. Ginawa niyang parang yung hardware store. Doon na rin siya nag-stay. Pero yung taas, may umupa. Alam niyo kung sino umupa? Mga born again. Doon nagsa-service sa taas niya. Sa taas niya. So naririnig niya yung mga pag-Sunday, may service. One time, umakit siya. Oo, na-intriga siya. Tapos naalala niya yung sineshare ko sa kanya. Ayun, na-born again siya. God works in so many ways, you know. Every time na sineshare niya sa akin, pagka nagpapahinga ako, narinig ko yung kumakanta, may nagsishare ng Word of God. Kasi, yung rebellion niya, it turned into revelation, nakilala niya o sino ang Diyos, ang kanyang salita, ang kanyang kapangyarihan, at siya ay na-delivered, kaya siya ay na-born again din. Amen. Amen. I have so many stories na, last story, yung isang kaopisina ko naman, sineran ko ng Word of God. Alam niyo kung anong ganawa? Tinambakan ako ng mga libro ng mga Russian authors. Kasi iba yung ideology niya, iba yung philosophy niya. Marxist. Mga Marxist. Tapos, nagkahiwalay na naman kami dahil nag-abroad na ako. Ito palang kasama ko na to ay namundok, sumama sa mga NPA. Habang nandun siya, sila, may mga indoctrination, may mga teaching sila ganyan. Habang nagsasalita yung pinaka-leader nila, narinig naman, ito hatred, magalit sa gobyerno, magalit sa tao, magalit sa Diyos, walang Diyos, magalit sa pamilya, iwanan niyo yung pamilya niyo, dito tayo lahat sa bundok, ganyan. Puro lahat hatred. Habang nakikinig siya sa teaching ng mga hatred, naririnig naman niya yung sineshare ko sa kanya about the love of God, for God so loved the world, and sineshare ko sa kanya. So finally, tumakas siya, nagpalit naman ng pangalan para makabalik uli sa society. One day again, nagpunta ako balik bayan ako. Nandun ako sa home church ko. Nagulat ako, nandun. Sabi niya, alam mo, May, nandun ako sa bundok. Wala akong naririnig. Kundi yung sinasabi mo tungkol sa pag-ibig ng Diyos, kung gaano ako kamahal ng Diyos. Imagine niyo yun, na naman, yung rebellion niya, naging revelation of who is the Lord. Ang salita ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, at siya ay na-deliver them from his Marxist ideologies and principles. Can you imagine the power of God? Kaya sinasabi ko, one day,
makikilala mo ang Diyos. One day, dadating sa iyo yan. Amen? Meron pa ba kayong tanong bago tayo manalangin? Ha? Isang testimony lang nung bago Sige. ako na born again. Yeah. Na-born again ako 1991. 1977, si Billy Graham sa Luneta. Okay. Evangelistic meeting. Oo. And then, dumaan kami nung kabarkada ko. Maraming tao. Oo. Ang attitude ko noon mas mabuti na yan na maraming matin dyan kaysa yung mga nagde-demonstrate sa kalsada. Oo. Kaysa yung mga sisisigaw ng Oo. defiance against government, bagsak, Marcos, mga ganyan. So yung attitude ba parang pride, may pride at parang mas alam mo, mabuti na yan kaysa yung nagde-demonstrate ka sa kalsada. Yeah. So, pero hindi kami umattend doon sa ni Billy Graham. Pero 4 years later, Yeah. I was born again. I got Yes. born again. So, kahit anong natin, last story na lang, di ba mahilig tayo magbigay ng tracts. Ngayon nga, parang hindi nagbibigay ng tracts eh. Ito naman isa, laging tinatapon, ganun. Tapos ito naman, nag-scuba diving. Maniniwala kayo, sabi niya, maniniwala kayo, meron trucks doon sa ilalim ng dagat na nakita niya. Sabi niya, hanggang dito ba sinusundan ako ng Diyos? Sabi niya ganyan. Kaya sinuko niya yung buhay niya. So, saan? Sa ilalim ng dagat. Sabi niya, Lord, kung hanggang dito sa ilalim, sinusundan niyo ako, that means, ganun niyo ako kamahal. So, talagang mabuti ang Diyos. Mabuti ang Panginoon sa atin. Amen? Amen. Tama na lang sa trucks. Sa trucks, Totoo rin ang nangyari. Nung si Pastor Costes nag-farmer siya doon sa Mindanao. He was also, hindi pa siya pastor, hindi pa siya born again. He was being trained by the communists at that time to magpasabog ng mga building, by dynamite at that time. But in one of his pag-farm niya pag-aararo, nagpahinga siya dahil pagod siya. So, may parati siyang daladalang tobacco na iro-roll niya sa papel. So, kinuha niya yung tobacco, iro-roll niya, inano muna niya yung papel para lagyan ng tobacco. Nakita niya, trucks pala nung nabigyan siya sa town. Di dinasa niya muna. Doon siya na-convict. Amen. Na born again siya doon. Yeah. So, hindi na siya nagpatuloy na sa communist training Yeah. at saka membership. At naging pa siya, member ng Christian Missionary Alliance at naging siya ang parang head doon sa Metro Manila later on. At kilala ni Pastor Pastor Erasto. Yeah. Kasi nakasama niya sa denomination. Kaya nga yung bottom line nito, sabi mo, ayaw kong makilala ang Panginoon. Ayaw kong magpailalim sa Diyos. Isang araw, may mangyayari, makikilala mo kung sino ang Diyos. Amen? Sige Amen. po, tayo ay nalangin aming Ama sa langit. Maraming salamat po sa inyong mga salita na makapangyarihan. Salamat po. Lord God, salamat po sa pagtuturo niyo sa amin at sa pagpapahayag kung sino kayo. Lord, dadalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na malayo sa inyo sa oras na ito. Nasa pamamagitan ng inyong pagmamahal, Panginoon, ay makilala nila kayo. Salamat po sa mga tao na ginagamit ninyo para maabot ang aming mga kapamilya ng inyong salita. Pagpalain niyo po sila at palakasin, Panginoon. At kami, Lord God, ay patuloy na magpapakumbaba sa inyo, Lord, na kayo lamang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi po relihiyon, hindi po relihiyon ang gusto niyo ibigay sa amin, kung hindi relasyon, O Lord God, sa inyo lamang. Kaya sa inyo po namin, binibigay ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. God is so good. Salamat po sa mga manunood
Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Natin ito.